I-charge natin guys ngayon yung ating mga power station na to gamit yung ating 200 watts na solar panel. Yun nga lang, itong mga power station na to, hindi sila pwedeng i-charge sa malakas na solar panel katulad ito na 200 watts ng direkta. Kasi itong mga power station na ito ay walang solar charge controller sa loob. Yung kanilang charger katulad nito na pang charge sa kuryente is naka 12.6 volts lamang yung maximum output voltage, which is yun lamang yung maximum voltage ng mga lithium ion na 12 volts para sa mga power station na to. Kaya naman, kung gagamit tayo ng malakas na solar panel katulad nito, ito ay umaabot ng hanggang 20 volts, masyado yung mataas para sa power station. Possible sila masira, ma-overcharge or lumulobo yung battery. Yung isang way na ginawa ko nung nakaraan ay katulad nito. Nilagyan ko to ng external solar charge controller, itong LEJOY na 400 watts step down. Ang ginagawa nito, pinapababa niya yung voltage ng solar panel from 20 volts to sinaset ko sa 12.6 volts para katulad na lamang siya ng kanyang AC charger. So working naman dito, wala naman siyang problema. Kaya siyang i-fully charge ng mga 3 hours gamit yung 200 watts sa solar panel kasi nga ito is 266 watt hour nga lamang. Yun nga lang ang problema, isang solar charge controller ay isang power station lamang kasi i-finix ko na yung solar charge controller dito sa power station. Pero ngayon ang gagawin ko ay tatagtagin ko siya tapos i-connect na lamang rin siya sa ating solar panel para ang mangyayari niya is solar charger na lamang siya katulad nito. Itong kanyang charger. And ang maganda nito, kung ikakabit ko na lamang itong solar charge controller to sa solar power station na to, solar panel pala, ay parang ano na siya, multifunctional na. Pwede sa mga power station na naka 12.6 volts, pwede rin sa mga battery ng mga lithium iron phosphate na 12 volts na 12.8 volts or kahit sa mga lead acid kasi nga adjustable yung voltahe nitong MPPT na LEJOY na solar charge controller na to. So ngayon ang gagawin ko ay i-remove ko na muna ulit yung solar charge controller na ikinabit ko sa power station na ito. And tingnan nyo na rin kung ano ba yung ginawa ko dito. Meron kasi siyang mga screw dito. Marami din siya kaya kahit mabagsak siya ay hindi naman nananagtag. Ito na yung loob ng power station na to. Ayan, look at this guys. Ganito yung itsura nyo. Kita nyo ba? Ayan. Ito yung ating battery nandito sa ilalim. Ito sa loob. Marami lithium ion siya. Tapos ito yung ating solar charge controller. Ito yung wire ng tong solar charge controller from the solar panel. Dito ko siya i-connect. And then ito naman yung papunta sa battery, which is i-direct ko naman yung wire niya papunta mismo dito sa wire papunta sa battery. Ito na, na-remove ko na yung mga wire, naputol ko na ulit. At yung ginamit ko naman nga palang pandikit dito ay yung waterproof na adhesive tape, yung double-sided. Kaya naman hindi siya natatanggal kahit nababasa. Matibay siya eh. So eto na guys yung solar charge controller, naalis ko na sa, again ito is 400 watts yung solar panel yung kanyang kaya, 17 volts hanggang 55 volts dapat yung voltage ng solar panel. At yung kaya namang output dito para sa battery or sa power station is hanggang 10 volts hanggang 30 volts. At ito namang solar panel na gagamitin ko is 200 watts. Yung kanyang voltage is nasa 20 volts. So, pasok naman siya sa kakayahan nitong solar charge controller. And then, gagamit din tayo ng ating mga wires. Tapos, gagamit din tayo ng mga MC4 connector katulad nito. Ito namang wire ay nalagyan ko na kasi ito nga yung ginagamit ko dati. So, naikabit ko na sa ating mga wires yung MC4. And then, i-connect ko naman siya dito sa ating solar panel. Dito siya ikakabit sa mga wire mismo ng solar panel. At meron siya ditong polarity, positive at negative. So yung positive yung may kulay red at yung negative naman is yung purong itim. So minsan kapag tayo yung magkakamali, make sure na meron tayong multimeter para laging tama yung ating polarity kasi nakakasira ng device yon. So ayan, na-install ko na. Yun nga lamang ang problema ko dito, yung aking mga wires dito ay magkaiba yung kulay. Ito yung isa kulay dilaw, siya yung nakakonect ngayon dito sa negative na wire ng solar panel. Ito naman yung kulay black, siya naman is nakakonect dito naman sa positive ng solar panel. So baligtad eh. Dapat itong negative ang itim. Pero for example, nakalimutan ko kung alin dito ang positive at negative, dapat meron naman tayong multimeter. Ito yung ating multimeter, so dapat siya is nakaset dito sa sign na to, which is ito yung para sa DC voltage. Ito naman yung ating multimeter, ito yung ating mga test probe, nakalagay siya sa COM, ito yung negative, ito namang nasa cup na kulay red ay siya yung positive. So ito yung negative ng ating multimeter, i-connect ko siya dito sa dulo ng wire ng ating solar panel. Ito naman is yung positive ng multimeter, connect natin dito sa negative. Ayan. Merong 23 volts yung ating solar panel at meron naman negative sign sa unahan. So that means baligtad yung ating polarity. Ito ay negative. So baligtarin natin siya. Ito
Ito yung positive ng multimeter, ikukunik ko dito sa dulo ng wire ng solar panel. Ito naman yung negative nitong ating multimeter, kukunik ko naman siya sa dulo ng solar panel. So nawala yung negative sign. Same pa rin naman yung voltage, nasa 23.80 volts yung solar panel. In this case, yung ating positive ay ito. Ito talaga yung kulay itim. At yung positive na polarity naman natin ay ito talaga yung kulay dilaw. So ipagkakabit natin sila sa ating battery or sa ating solar charge controller, dapat tama. So ito nga yung ating positive. Ito yung ating solar charge controller, ikakabit ko na siya dito sa ating solar panel. And take note lang na hindi lahat ng solar charge controller ay pwedeng gawin na ganito. Yung iba kasi mga solar charge controller ay inuuna muna yung battery papunta sa solar charge controller. Saka pa isinusunod yung solar panel papunta sa controller. Pero itong controller na gamit ko ngayon is pwede na siyang unahin yung ating solar panel para maayos natin yung output voltage na papunta sa battery. So again, pwede to unahin ang ating solar panel papunta sa controller. So dito sa solar charge controller na gamit ko, yung input natin or para sa solar panel ay ito. So input 17 volts to 55 volts. Ito yung positive niya ng solar charge controller. Sa solar panel naman natin kanina, ito yung positive, itong kulay black kasi nga nagkabaligtad ako. So siya yung kakabit ko dito. Positive muna. And heto guys, ngayon naikabit ko na yung wire nitong ating solar panel papunta dito sa ating input nitong ating solar charge controller. Ngayon naman ay isa-set up naman natin yung output voltage ng solar charge controller na dapat ay tama papunta sa ating power station. Ito yung charger nitong power station. Yung kanyang output voltage dito is nasa 12.6 volts. Yun din yung maximum voltage ng ating mga battery ng lithium ion na nasa power station. Yun yung kanyang maximum charging voltage. So dapat 12.6 volts din dapat yung output voltage nitong ating solar charge controller. So i-set up natin ngayon. So ito yung ating solar charge controller. Yung ating input voltage ngayon galing sa solar panel is nasa 12.6 volts. Ayan. Yung kanya namang current is wala pang dumadaloy na malakas since wala pa nga tayong load. Nagbiblink nga pala siya sa aking camera pero sa personal ay hindi naman. Yung output voltage naman ni ito, nakaset na siya sa 12.6 volts kasi nailagay ko na siya. Pero kung babaguhin natin, for example, yung ating gagamitin is battery na nasa 12.8 volts hanggang 14 volts, taasan lang natin dito. Ito, tumataas na siya. Ito ngayon nasa 13.9 volts na. Taasan pa natin. Ito ngayon mataas na sa 14.6 volts. Ito yung para sa mga lithium iron phosphate na 12 volts battery. Pero since 12.6 volts nga lang tayo para sa lithium ion, ay babaguhin natin. 11.4 volts. Taasan pa natin ng 12.6. At eto, ayan. 12.6 volts na din. Click OK. Ayan, 12.6 volts na. So, i-connect na natin siya sa ating power station. Again, ito yung ating positive naman dito. Ayan, may nakalagay naman siya dito, battery positive. At ito naman yung ating battery negative. And then, gagamit naman ako ng 12 volts jack katulad nito, which is katulad lang siya nung dulo nitong charger ng mga power station. Ayan, para pang suksok or pang plug doon sa kanilang female input charging port ng power station. So, ikukunin ko naman siya dito sa ating solar charge controller. Yun nga lang, dapat tama pa din yung ating polarity. Para ma-check natin kung tama yung ating polarity, pwede tayo pa rin gumamit ng mga multimeter gamit yung kanilang continuity. So, itong loob nitong jack ay talaga siya yung kanyang positive matic na yon. And then, kukonek lang natin siya dito sa dulo. Kapag may tumunog, siya yung positive. So, hindi siya tumutog. So, possible ito yung negative. Kapag itong kabila, tumutunog yung ating multimeter. So, ito yung positive. So, dito nakaturo yung ating multimeter sa continuity. Kapag pinagdikit natin yung ating test probe, siya is tutunog or magkakaroon ng mga values dito. Ayan, tumutunog siya. So, meaning, continuous yung connection, walang putol. Kapag connect natin siya dito, hindi siya tumunog, ibig sabihin, hindi siya, ito yung positive. So, malita. Ito yung ating negative. So, pag connect natin sa kabila, tumunog siya. So, ito yung ating positive. So, tama siya dito. Pareho yung connection. So, meaning, ito yung ating positive. So, ito yung i-connect natin sa ating solar charge controller dito. At ito naman yung ating negative dito naman. And ito na, ikabit ko na dito sa ating solar charge controller. And ngayon, meron na tayong solar charger para sa ating power station. So ngayon, try na natin i-charge itong ating power station dito sa ating solar charge controller at sa ating solar panel. Yung charging port nitong power station na to ay narito sa likuran. Ito yung naglalabas na siya rin ng power dito from battery 12.6 volts din. At dito rin pinaplug yung kanyang AC charger which is ito 12.6 volts din. So plug na natin dito sa ating power station.
At kapag na-plug na natin, lalabas naman na dito sa ating solar charge controller kung ilan na nga ba yung current na pumapasok dito sa ating power station. So ito tingnan natin. Ayan, base dito sa ating controller, pumapasok sa kanya is 2.3 amps. Nagbiblink lang siya sa camera pero hindi naman siya sa personal. Bumaba ng konti yung kanyang voltage since nag-balance siya papunta sa battery nitong ating power station. Mababa kasi yung voltage since hindi nga full charge. 11.8 volts at nasa 2 amps na siya. At mahina kasi yung ating sikat ng araw ngayon. Ayun, oh. Medyo maulap. Ayan. So kanlong dito sa aking tapat. That's why mahina din yung power ng solar panel. Pero mamaya kapag lumakas na yung sikat ng araw, ay lalakas din yung kanyang current dito papunta sa ating power station. 2.3 amps lamang. At ito naman yung ating power station. Sa ngayon is nasa 11.7 volts. So ayan, 80%. Pero at the same time, pwede rin natin i-charge yung isa pa nating power station. Ito kasi is wala ding solar charge controller sa loob at 12.6 volt din yung kanilang battery. Pareho lang sila. So pwede natin siyang i-charge dito sa kanyang charging port para makapag-charge na rin from the solar panel. At base dito, ayun, same lang, 1.8 amps yung pumapasok sa kanya since kanlong na nga ngayon. Ayan. Pwede silang mag-charge. Eto, magluluto na tayo ng isda. Medyo mainit nga lang. Ayan. So, hopefully maluto natin siya ngayon. So far guys, okay naman, gumagana naman itong ating 200 watts dito sa ating power station since malakas din naman nga yung solar charge controller natin, 400 watts. Tapos yung solar panel 200 watts lang. So okay naman, wala namang problema. Ang naging concern ko lang dito ay maikli yung solar cable na ginamit ko, itong wire. So dapat kapag ibibilad siya sa sikat ng araw, yung sa labas ng bahay, mas mahaba yung wire na gagamitin para mahaba din or hindi mainitan yung power station kasi dito lantad sa initan, nag-overheat siya. Hindi naman siya sumasabog since meron naman siyang cooler sa loob. Yun nga lang, yung power station ay dire-diretso yung pag-andar ng kanyang cooling fan. So malakas din sa power. That's why mas maganda kapag mahaba pa yung wire na gagamitin para hindi rin nakabilad sa sikat ng araw pati yung power station. And kung nagtataka kayo kung bakit nagagamit ko itong electric cooking pot to dito sa power station na to kahit siya is 500 watts lamang at modifying sine wave, ito kasi ginamit kong cooking pot to is 1000 watts yung kanyang power rating daw, yung nakalista sa kanya. Pero yung tinecheck ko yung kanyang actual power, umaabot lang ng 200 watts mahigit. So less than 300 watts lang. Ito 500 watts, so kaya naman niya. And ito naman ay simpleng cooking pot lang, so kaya naman niya kahit modifying sine wave. Pero hindi niyo siya pwedeng gamitin doon sa bang sensitive appliances natin like yung mga rice cooker na may mga LCD sa loob. So sensitive na yun, hindi niya siya pwede dito. Pang dito lang siya sa simpleng lutuan na to. Saka ito naman cooking pot to is mumurahin din lang, kaya nga iba yung kanyang power consumption, tsaka mabagal din siya makaluto. Pero somehow ay nagagamit naman ng ayos kahit papano. Nakakaluto naman. So that's all guys for today's video. Yung mga ginamit natin, yung solar panel, controller, power station, ilalagay ko yung link na dyan sa ating comment section below, tsaka sa ating description, tsaka dyan sa gilid ng video. So kayo na lang yung bahalang mag-check ng mga prices nila.